Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang kitang Luis Araneta Marcos. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm, holding the weight of a million dreams till the cold turns warm. Thank you very much sa ating buting mayor at lahat ng mga opisyales na nandito ngayong araw. And our chairman is also here, pati na yung ating mga konsehal, mga chairman at other barangay chairmans, all the city officials. Ngunit, ang pinaka-importante na kasama natin ngayon ay ang mga beneficiary para dito sa Rice Assistance Program. Maayong aga sa ninyong tanan. Kami nandito para tignan ang pagbantayan, ang pag-distribute nitong ating sa 10 kilo ng bigas para sa mga, alam niyo yung sistema ay ganito, na nais namin magbigay ng ganito. Ito, 10 kilos, it will be, magbibigay kami ng 6 times a year, so kada 2 buwan. Meron na naman ibibigay. Hindi ito minsanan lang. This will mag-continue ito ng hanggang patuloy lang. Nasa program na natin yan. Kaya ito ang maaaring gawin kapag maganda ang partnership, ang ugnayan ng local government at saka ng national government. Kaya namin ginawa ito dahil siguro ako very impatient ako. Gusto kong mabilis ang takbo ng serbisyo ng pamahalaan. Nababagalan ako kung minsan dahil ang daming kailangan gawin. At siyempre, ang national government hanggang region lang. Sabi ko, nanggaling naman ako sa local government. Governor ako ng 9 na taon sa Ilocos Norte. Kaya't nakita ko, may kakayahan naman talaga ang local government. So sabi namin, ba't di na lang sila ang magbigay? At sila na lang mag-distribute. At basta galing sa atin, galing sa local government, galing sa national government, programa ko ito, pero ang nag-implement, buong national government at buong LGU. At ito ay upang matiyak na lahat ng mga nangangailangan ay hindi naman basta't merong 10 kilo ng bigas, hindi naman gugutumin. Ang listahan po ay galing sa ating mga local government, mula mayor, hanggang chairman, sila po ang gumagawa ng listahan dun sa area nila kung sino mga nangangailangan. Kaya't yun ang nakalista para mabigyan nga nito. Kagaya ng aking nasabi, ito ay hindi lang minsanan. Ito every 2 months, 6 times a year, 6 na beses kada taon. So, kaya ito ay para tulong sa inyo dahil alam naman natin hindi, lalo na. Nataon, ito programa ito, hindi ito kasama dun sa energy crisis, dun sa gera sa Middle East, sa Iran. Nataon lang na nangyari yan, sisimulan namin itong programang ito. Ay mabuti na lang na may programang ganito kasi alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng mga iba't ibang bilihin ay tumataas din. Kaya mabuti na lang meron tayong programang ganito na kahit na wala na yung crisis, na energy crisis, patuloy pa rin ang programa ng pamahalaan para sa inyong mga nangangailangan. Ito po ay isang bahagi pa lang. Meron din po kaming programa para sa mga barangay. At lahat ng barangay ay bibigyan namin ng 200,000 piso. Etong kalahati ng 200,000 piso, yung 100,000, gagamitin para tumulong sa mga scholar. Ang scholar na ma-identify ng chairman
at sasabihin, ito dapat mag-graduate na, pero walang pambayad sa eskwela, ayun, ay bibigyan ng 20,000, 20,000 para at least makatapos man lang. 5 yun, bawat barangay. Umpisa pa lang yun, 100,000 yun. Yung natirang 100,000, nasa barangay na kung ano yung gagawin nyo doon sa perang yun. Pwede kayong bumili ng bigas, pwede kayong magdagdag ng scholar, pwede kayong gumawa ng ibang project. It's up to, nasa barangay chairman na. At yan ay aming ginagawa upang ibaba ang serbisyo ng national, ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Para maramdaman kaagad. At kaya't napakahalaga ang pagsasama sa LGU kapag kahit na gaano kaganda ang programa sa taas sa national government, pag hindi maganda ang koordinasyon sa national government at saka sa local government, baka walang maramdaman ang tao. Nakikita ko po ito nung gobernador nga ako, nakikita ko na yung mga inuutos sa amin na galing sa taas, nakikita ko, sabi ko, maganda sana ito sa papel, pero pagka sinubukan natin gawin ito, mahirapan tayo. Kaya sa mga natutunan, mga leksyon na yun, ay in-apply ko na dito sa aking pagkapangulo para lahat ng buong gobyerno, hindi lamang national, hindi lamang local, lahat ng buong gobyerno, mula sa taas, mula Pangulo hanggang sa barangay tanod, nagtatrabaho para sa inyo. Yan po ang aming ginagawa. Ito po ang Rice Assistance Program. Sana po ito ay makatulong, magbigay ng kahit kaunting ginhawa at pag-aangin ang dala ninyong mabigat na problema sa pera, lalo na sa mga magugulong panahon na ganito. At patuloy po namin, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay walang pagod na patuloy na naghahanap ng iba't ibang paraan kung paano pang makatulong, at kami po ay nakikinig sa inyo kung ano sa inyong palagay ang tunay na pangangailangan. Kaya asahan nyo po, nakikinig po kami at ginagawa namin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan kasama ang buong pamahalaan mula national hanggang local. Maraming salamat po. Pagkain, ma'am. Walang ibibili. Walang tubig. Ganun lang, ma'am. Kasi ang mga magsasaka, ma'am, ang mga humayan, mga palaibala, ma'am, maraming, ma'am, yung mga tamasok, bala, ma'am, walang kinukuha, ma'am, na daming damage, ma'am. Parang nakapakinabang, ma'am, makakain. Yung mga taong hindi makabili ng mga bigas, ma'am. Yung ba ng pera pa. Makaano ako yung sinasabi ko yan, ma'am, sa kay Presidente. Presidente, salamat po yung binibigay sa aming bigas na nakapakinabang sa bayan. Ganun lang. Dahil kami ay isang mahirap man lamang kami, isang magsasaka. Tapos yung asawa kong ma'am, tricycle driver, ay yung gas masyado nagmahal. Tapos yung amon sakahan, laging binabaha, ma'am. Tapos yung mga insecticide, sobrang mahal. Pagdating ng harvest time, ma'am, yung parang bagsak presyo na yung palay namin. Kaya yung ang problema namin. Napakalaking biyaya para sa amin magsasaka dahil si ating President Bongbong Marcos Jr., yung napili niya yung Roa City, lalo na sa barangay namin Milibili, Roa City. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat at Diyos Tiagnina. Nagpapasalamat kami ng marami kay President Bongbong Marcos dahil pinili niya yung lugar namin Milibili sa Roa City. Maraming salamat, President Marcos Jr. Nagpapasalamat kami po kay Presidente Bongbong Ferdinand C. Marcos Jr. ay nakabigay ng bigas sa aming Salamat kami sa kay Presidente Marcos.
makabsit sa salita aton Mario sa barangay Milibili. Okay po.